And mayroon pa din na isa na ano siya na sabi niya is ang bagal ko daw mag-explain. Sabi niya gano'n. Meron pa daw akong pa-post-post. You live your authenticity, di ba? Opo, ikaw yun eh. Kaya, pag mga ganun, hindi ko na lang ini-entertain kasi para sa akin din kasi pagka na-enlighten ka na, yung hayaan mo na lang, hayaan mo sila sa kung saan sila, kung ano yung opinion nila. Hindi ko ini-insist na ganito yung gawin mo kasi ito yung tama. Kasi darating naman ang araw na ma-awaken din siya, maiintindihan niya rin yung sinasabi na. Opo, sa tamang panahon para sa kanila. Yes po. Sa maiksing usapan namin ni Ate Mirna Benosa na isang OFW sa Jeddah, napagalaman ko na halos magkapit-bahay lang pala kami dito sa lugar namin. At isa rin siyang kagaya ko na nakaka-experience ng awakening. Nakakatuwa kung paano maingat na hinahabi ni Universe kung paano tayo magko-connect and reconnect sa ating mga soul families. At ang gift niya ay ang makontak ang kanyang guardian angel na nagsabi din sa kanya na isa siyang stabilizer after the isolation. At kung anong ibig sabihin niya, malalaman natin mamaya. Welcome po sa ating YouTube channel po, Ma'am Mirna. Kamusta po kayo? Okay naman po. Kamusta naman po kayo ngayon? Nasa Jeddah po kayo, right? Nasa Jeddah, working as OFW. Nakita ko nga rin po yung channel ninyo kaya kinontak ko din po kayo. Kasi based po dun sa mga talks ninyo sa inyong channel is you were talking about your angel guides, ganyan. Yung sa awakening po ninyo, kailan po ito nag-start? Nag-start po ito noong 2021, July. Actually, before that, marami akong mga na-experience na chaos. Alam mo yun, yung sunod-sunod na mga problema. And then, nung araw na yun, pagkising kasi nung employer ko, alam mo yung pinaramdam sa'yo, yung araw-araw na pinaparamdam sa'yo na parang wala kang halaga, wala ka nang ginawang tama. So, yung parang nababaliw na ako na titingin ko doon sa kabilang bintana na ang nakikita ko is dagat, tapos kinakausap ko si God na sinasabi ko, bakit? Ano bang purpose ng buhay ko sa mundong ito? Purpose ba ng buhay ko is pahirapan ako ng mga tao? Bakit lahat-lahat na lang nararanasan ko? Sabi ko, oo, hindi ako perfecto, alam ko. May nagawa akong mali, pero alam mo pa ako yung dahilan. Sabi ko. Yung akala ko nababaliw na ako. Tapos titingin naman ako dun sa kabilang bintana, puro mga kakahuyan naman ang nakikita ko. Ganun din yung iyak ako ng iyak, tapos kinakausap ko si God, bakit ganito? Ano bang purpose ng buhay ko? Kunin mo na ako kasi ayaw ko na. Ibigay mo na lang yung buhay ko doon sa mga tao may sakit na gusto pang mabuhay kasi ako ayaw ko na. Suko na ako. Yung ganon.
Tapos inayos ko na naman yung sarili ko kasi andyan na naman yung employer ko. Tapos po noon, tuloy yun hanggang hapon. Tapos mga OFW kasi paggabi, bago matulog, nag-i-scroll yan sa YouTube, sa Facebook, ganun. Nakita ko sa Facebook, ay sa YouTube, yung isang spiritual teacher, ang ini-interview niya is yung angel expert. And then, hanggang naramdam ko na nagre-resonate ako doon sa sinasabi ng angel expert. Sabi ko, totoo kaya ito? Nung bago ako matulog, trinay ko yung sinasabi niya about sa angel numbers. So, nakailang ulit akong tanong na sinasagot niya direkta. Yung tanong ko. So, ang ginawa ko, inulit-ulit yung tanong ko, nakailang tanong ako, ganyan pa rin direkta sinasagot. So, natulog ako, sabi ko, nag-good night ako sa kanya, sabi ko, okay, my guardian angel, good night, matutulog na ako, bukas, sana okay na ang lahat. Sabi ko gano'n. Tinatulog ako, and then pagising ko kinaumagahan, yun na, umpisa ko nang nakikita yung mga angel numbers. About angel numbers. Ng anong angel numbers? Bawat angel numbers na yun is my message kung ano yung gagawin ko. Kasi, iba po, depression na pala yung nararamdaman ko. Na nung tumawag ako sa kapatid ko, sabi ko na magpapakamatay na ako, umakyat na ako sa rooftop. Na sabi ko, ayaw ko na. Tapos yun, ginagayad na po ako ng guardian angel ko, umpisa nun, araw-araw. Ayun po yun, doon po nag-start yun sa Hong Kong nung July 2021. Opo. Para po sa inyo, ano ba yung awakening? Ano po yung para sa inyo na experience ninyo na nagpapaniwala sa inyo na totoo yung awakening? Kasi, tinatanong ko kasi sa kanya noon, kay Heavenly Father, kung ano yung purpose ng buhay ko. So, awakening para sa akin is to know kung sino ka talaga, kung ano yung true nature mo. Kung ano yung purpose ng buhay mo. So, yun po yung awakening para sa akin. Initially po, ano po yung nakatulong sa inyo para, kumbaga, ma-realize mo na nasa awakening ka? Is it someone? Sabagay, based naman sa story ninyo, mga synchronicities yung dumating sa inyo, di ba? Yung mga angel numbers ang nagpabukas sa inyo at nagpa-realize na totoo or nag-i-exist yung mga spiritual beings kagaya ng angels para sa inyo. Para po sa inyo, do you see any gender dun sa inyong angel? Yes po. Kasi nung tinanong ko siya, hiniling ko sa kanya na magpakita siya sa akin. Kasi di ba, habang lumalaki kasi kami, tinuruan na kami ng magulang namin about sa angels. Kasi mayroon pa nga kami binibigkas na parang dasal nung maliit pa kami about sa angels. And then, nung hiniling ko sa kanya na gusto ko siyang makita, malaki siya. Pero hindi ko nakita yung mukha niya. Kaya lang parang hugis lalaki siya. Hugis lalaki. So, feeling niyo po, yung gender or yung energy na dala-dala nitong angel ninyo is male? Yes po. And do you ever come to a point po na parang nagduda ka? Kasi syempre, yan, sige, nakakita ka ng mga angel numbers mo, then fina-follow mo sila. Dumating ka rin po ba in between nung mula 2021 until now, na nagkaroon ka ng duda
dun sa na-experience mo na yan, baka hindi totoo, baka gawa-gawa ko lang to, parang ganyan? May time na parang nag-ano ko sa kanya. Kasi nung July 2022, bali hindi ko na kasi natapos yung kontrata ko sa Hong Kong kasi sabi niya is umalis na ako doon. Kasi nga, after nung awakening ko na yun, nandoon pa rin ako nag-stay naka 1 year pa na nag-stay pa ako doon. And then every time na nai-experience ako, siya lang lagi yung pinakausap ko. And then nung July 2022 na umuwi ako ng Pinas, doon ulit nakaranas ako na yung parang sinabi niya sa akin na gawin ko to. Pero sabi ko, bakit? Ginagawa ko naman yung sinabi mo. Pero bakit parang suffering pa rin yung nararamdaman ko? Sabi ko, bakit ganito? Lalo na nung nagkaroon kami ng hindi magandang pag-uusap ng family ko. Yung family ko, hindi rin nila naiintindihan yung nararamdaman ko. Regarding po saan? Sa situation ng issue ninyo sa family or yung sa awakening mo? About ko sa awakening kasi parang ang inaano nila is yung parang nababalik na hindi maintindihan. Alam mo yun? Mahirap talaga pag sinasabi, Ma'am Mirna. Mumaka talagang baliw. Lalayo silang lahat sa'yo. Hindi man nila deliberately masabi sa'yo na ayaw na lang pakinggan ka. Pero syempre, ikaw kailangan mo kasi ng totoong tao na kausap. Na sa pagbabaka sakali na nakaka-relate sila. Pero wala yun. Wala talaga. Alam mo nung sinabi ko sa kapatid ko, sinabihan pa niya ako na, nababalik pa na yan. Yun. And then, inaano ko na yung guides ko, sabi ko, ayan na naman, sinasabi mo na naman, tapos, yung alam mo yung nagdududa na ako. Yun, pero kahit na gano'n, kasi sinabi din niya sa akin na ako yung tao na kahit duman ako sa maraming trials, madali akong madali kong nalalampasan yung trials na yun. At saka, minsan sinabihan ko na nga siya, umalis ka na, ayaw ko na. Sabi kong gano'n. Pero, nararamdaman ko yung energy niya na kahit na gano'n ako, kasi sinabihan niya din ako na yung attitude ko. Yun sinabi niya sa akin. Pero, andyan pa rin siya, hindi pa rin siya umaalis. And then, lahat ng mga napapanood ko na idinadirect niya sa akin is konektado sa akin. Mararamdaman mo talaga na nagre-resonate ka. Kasi idinadirect ka niya doon sa mga bagay na dapat mong matutunan, na dapat mong aralin. Opo. Kayo po ba, Ma'am Mirna, did you ever consider yourself na tawag dito na chosen one? Kasi marami ako naririnig na ganyan eh. Kasi po, nung time na-isolate ako, doon ko nalaman na isolation pala yun. Kasi inalis niya lahat ng connection ko. Kasi pati cellphone ko, biglang nag-black out. As in all. Alam mo yung pagkatapos ng trabaho ko, papasok ako sa kwarto ko, nang wala akong kausap, wala akong cellphone. Alam mo yung ginagawa ko, yung cards, yung binili kong oracle cards na angel prayer, yun yung kausap ko. Inaano-ano ko yung cards na yun. Sabi ko, okay, may guardian angel, ano bang message? Ano bang dapat mong gawin? Ganito.
And then, pag pag inaano ko yung cards na yon, tungkol sa nararamdaman ko yung message. So, ang ginagawa ko is, iiyak ako ng iyak na kinakausap ko si God. And then, nung naibalik na yung cellphone ko, kasi ang ginawa ng employer ko is pinaayos nila. Doon ko nalaman na kapag chosen one ka, is dadaan ka sa isolation. Kaya doon ko nalaman. Ito po yung sinasabi ninyo na yun, stabilizer after the isolation. Ano po yung ibig sabihin nito? Yung after po ng isolation, na-reveal na sa akin kung sino ako. Kasi dati, akala ko, ginaguides lang ako para maayos yung buhay ko, para lakad ako sa tamang daan, yung ganon. Pero nung after po nung isolation, sinabi niya na mayroon na akong mission na dapat gampanan is yung to be a stabilizer. So nung una, hindi ko rin maintindihan ano bang stabilizer. Kasi hindi naman po ako nakatapos ng pag-aaral. High school graduate lang ako. So hindi ako masyadong sa English, gano'n. So, sinesearch ko siya. And then, sinasabi doon as a stabilizer, yung mga attitude ko, yung mga ginagawa ko. And then, sabi ko, okay, tatanggapin ko kung ano yung sinasabi mo, pero paano ko yung gagawin? Sabi ko sa kanya, paano ko yung gagawin? Paano ko gagampanan yung mission na yun as a stabilizer? And then, mayroon yung parang idinadirect niya sa akin, yung mga tao na yun, kinukontak ako. Kasi sabi niya, mayroon nga daw akong ability to listen, na makinig sa mga tao. So yung mga tao na yun, kinakausap ako, and then, yun na, nag-open up sila sa akin. Kasi sabi ko, paano ko kayo matulungan? Ano pong magagawa ko para sa inyo? So yun na po, nag-open up sila ng mga naranasan nila. Yung iba naman is nagtatanong lang about sa angel numbers na lagi nilang nakikita, bakit lagi nilang nakikita yung angel numbers, or ano yung mga ibig sabihin ng naginip nila. So, yung iba po, yung mostly nakakaranas din ng depression kasi nawalan sila ng mahal sa buhay, or doon sa pinaparanas din sa kanila ng iba. So mostly po ganun. So kayo po, para po sa inyo, ano yung pinaka number one na sinasabi ninyo na attitude ninyo, nasabi rin ng angel guides ninyo na kailangan yung ayusin or i-shadow work, kumbaga, sa spiritual community. Ito yung tawag nila doon when you are trying to work on with your attitude, certain attitude. Alin po doon? Sinabi niya sa akin na parang stubborn daw ako. Stubborn? Oh. And then, yung may ano pa ako na yung mabilis ako magalit. Umpisa nung nagka-depression ako. Ako din yun. Mabilis ko na ako magalit. Pero hindi na ngayon, dati lang yun. Opo, ang bilis ko nang magalit. And pina-workout din niya sa akin kasi yung kasama ko ng bahay is madali siyang magalit. Na-adapt ko yung energy niya. So, ganun yung kasama ko. Nakakabilis niyang magalit. So, na-adapt ko yun. And then, nung lumipat naman ako ng tirahan, ganun din yung napuntahan ko. Ang bilis din niyang magalit.
Alam mo yung mga tinatawag na narcissist? Ganun. Mga alin? Narcissist. Opo. So, ganun po yung nakasama ko. So, ang nangyari, nakakadap po yung energy nila araw-araw. Ako po kasi pagdating po sa ganyan, sa paniniwala ko, or siguro dahil matagal na rin, halos pareho po tayo. Siguro nauna lang ako sa inyo na mga 1 year sa awakening. 2 years. Kasi parang, nung tinignan ko yung mo is parang 2019 ka pa eh. Mga ganun po. Around 2019 nag-i-start na ako. Talaga, seryoso ko ng manood. Parang receive lang ako ng mga informations. And then after 2020, dun ako nagkaroon ng start ng awakening. Pero when it comes po dun kaya ko po tinanong yung tungkol dun sa attitude. Kasi I do believe, or siguro sa mga iba na rin napapakinggan natin, siguro in my own realization na rin nagre-resonate siya sa akin. At least para sa akin na kaya tayo may mga persons na mga tao na hindi natin gusto yung ginagawa nila. At some point, we resonate with them, nakukuha natin yung energy nila. Kasi meron din tayong kahit 1% or negative 0 nung porsyento ng personality na meron sila. At kung hindi pa natin yun natututunan na i-work on, it may gradually parang tataas yung percentage ng ganong attitude. Ngayon, dahil nga meron tayong ganong personality, then sa sarili natin kahit pa 1% lang yan, nagagawa nating magnet or sinasabi nyo nga po na nahahawa yung energy natin sa kanila. Pero anong totoo po? Para sa akin lang to, no? Ang totoo po, meron din kasi tayo nun, energy talaga na yun. So parang yung intensity na yun lang, yung level ng energy lang na yun ang pinagkaiba. Mas intense lang yun sa kanila, kaya mas malakas mo silang nararamdaman. Pero deep inside you, meron kang natutulog na ganong ugali. Hindi lang natin nare-realize, kaya minsan meron tayong mga thinking na parang, bakit ganyan yung ugali niyan? Ako hindi ako ganyan, ganito, ganyan. Minsan ganito ako, pero ganito, ganyan. Diba? Pero yung minsan yun, ibig sabihin meron tayo nun. Kahit i-deny natin. Yun yung sakit nating mga tao. Kaya nahihirapan tayong umalis doon sa spiritual awakening ng part na yun yung sa shadow work. Kasi we don't accept na meron tayo. Para sa mga nanonood, para sa mga nakikinig, yun yung message ko dito sa part ng story ni Miss Myrna. Yes, Ma'am Myrna. Ano po yung sasabihin nyo next? Actually po, as we go on sa journey natin, marami tayong natutuklasan sa sarili natin na kaya ganoon kasi nakikita natin yung sarili natin doon. Nagmi-mirror. Di ba po? Nagmi-mirror po tayo sa ibang tao. Yes po. Pagdating po dun sa ginagawa ninyo na mission ninyo to connect with other people, syempre yung mga lumalapit sa inyo nakakahingi ng tulong, binibigyan nyo ng advice and some prayers. Does someone na bumalik sa inyo para magsabi ng thank you, or meron bang tao naman na bumalik sa inyo para lang, alam mo yun, parang dahil hindi siya natuwa dun sa sitwasyon niya or sa resulta ng paghingi niya ng tulong sa'yo? May mga ganitong tao. Tapos parang nagbigay siya sa'yo ng message na hindi mo rin nagustuhan. Meron bang ganun? May pong bumabalik, nagpapa-thank you na sinasabi na naayos na yung problema, ganon. Pero, yun, mostly po yung ganon, yung bumabalik na sinasabi na ayos na yung nararamdaman, yung problema, yung pinagdadaanan nila is naayos. Pero, wala naman pong nag-message sa akin na bumalik na negative. Ang mayroon lang po is may nag-comment sa aking YouTube meron talaga na negative yung comment niya. Opo.
Pero ang ginawa ko is, hindi ko po in-entertain yun. Exactly. Tungkol po sa comment niya. I mean, tungkol sa sinabi mo. Kasi merong ganito tungkol sa sinabi mo, tungkol sa'yo. Ang sabi niya po is, hindi raw ganun yung awakening. Kino-compare niya yung awakening niya sa awakening ko. And then, sinabi niya na yung mga sinasabi ko daw about sa angels is hindi raw nag-i-exist yun kasi wala naman daw talagang angels. Yun yung sinasabi niya. So, may sinabi pa siya na yung mga sinasabi ko raw is addicted daw ako sa pag-iisip. Yung ganon. So sabi ko sa sarili ko ay ang tinuro sa akin ng guides ko, wag akong manghusga. Tapos siya, nanghuhusga na siya. At yung angels, hindi niya alam. Bakit hindi niya alam yung angels? Di ba si Jesus Christ nga, lahat ng mga tao sa Bibles noon is alam nila yung angels na nag-exist, pero siya hindi niya alam. Ang kinausap ko po doon is yung guardian angels ko. And then, ang nakuha kong sagot sa aking guardian angels is, ang mga tao daw kasi is madaling ma-influensyahan ng social media. Nang alin po? So, nung nag-meditate po ako, pinag-meditate ko yun, ang nakuha ko namang sagot is, may mga tao pala na na-open yung third eye nila dahil sa napapanood nila. Ibig sabihin is kung ano yung sinasabi doon sa napanood nila is parang yun yung pinagpupukusan nila. Kaya na-open yung third eye nila. Pero kapag hindi dumaan sa yung katulad sa pinagdaanan natin na proseso, yun yung parang nagiging, kasi diba si Lucifer is guardian angel din siya. Kaya lang kinast out siya doon sa heaven dahil sa gusto niyang pantayan yung ating creator. So parang nakikita ko sa kanya nung nag-meditate ako is parang ganun ang nangyayari sa kanya. Yung alam mo po yun, yung ibig kong sabihin? Kanino po nangyayari yung nangyayari sa kanya? Doon po sa nag-comment na yun. Okay. Ng negative. Usually po yung mga ganitong tao, kung talagang nag-awakening siya, hindi pa siya talaga nakakaalpas. Nag-i-start pa lang siya. Or maybe, mahirap na lang din po kasi magsalita kasi ako, I myself sa awakening ko, kahit hanggang ngayon meron akong, alam mo yun, hindi duda dun sa awakening ko duda sa sarili ko nung mga negative na persona ko. So bawat tao na may encounter ko, kagaya ng may encounter ninyo ng mga negative persons, lagi ko yung tinitingnan sa sarili ko kung meron ba akong ganun. Bakit ko sila na-encounter? Yung mga And mayroon pa din na isa na sabi niya is ang bagal ko daw mag-explain. Sabi niya gano'n. Meron pa daw akong pa-post. Sabi niya gano'n. Pero hindi ko rin in-entertain yun. Oo. Nung sinabi ko naman sa guides ko, as a stabilizer kasi gano'n na yung bago ka
reply o sumagot doon sa isang situation, yung ina-analyze mo na yung isang yung situation o pangyayari. So, ganun yung isang stabilizer. Pero hindi ko na in-explain yung sarili ko sa kanya. Hindi ko na lang Ako po, I had once na ganyan sa channel ko. May sinabi siya, nakalimutan ko na. I do explain myself kasi parang yung comment niya is parang kagaya po nun sa inyo, kiniklaim niya rin na naiintindihan niya yung mga sinasabi mo, but then again, kinokontra niya at some part, ganito, ganyan. At talagang para sa akin, hindi ko yun inisip na nag-explain ako sa kanya dahil siguro nainis ako, totoo, mayroon talagang porsyento. Pero I need to explain myself para maintindihan niya na I'm disappointed po dun sa sinabi niya, pero kiniklaim niya na awakened siya. Parang kagaya nung sa inyo. So gusto ko kasi din siyang gisingin at some point of her consciousness na if you're really truly awakened, and this is not for the one dun lang sa tao na kinomentan ko na yun, no, na nireplyan ko. And this is for everyone na nasa awakening. Na you cannot really claim yourself that you are awakened if you are throwing a lot of hates in social media. Diba? Yes. Tapos nagko-comment ka ng mga ganyan sa social media. Minsan, if you really wanted to show kasi mali talaga yung nakita mo, kailangan mo, alam mo yun, you have to open muna yung light ng heart and your mind bago ka magre-release ng mga talks na will only add dun sa negative na energy. Na to start with siya nga, sila pa nga nag-start ng negative dun sa comments nila, 'di ba? Sa inyo po, dun sa mga posts natin. When tayo, gusto lang naman natin is to help. May kanya-kanya tayong pamamaraan, kagaya po ninyo, medyo slow nga po kayo magsalita, and it's true, pero wala namang masama ron. I listened to some of your videos, mabagal, oo, totoo, but may laman. That's why ang kailangan lang naman po, yes, and also you live your authenticity, di ba? No po, ikaw yun eh. Kaya pag mga ganun, hindi ko na lang ini-entertain kasi para sa akin din kasi pagka na-enlighten ka na, yung hahayaan mo na lang, hahayaan mo sila sa kung saan sila, kung ano yung opinion nila. Hindi ko ini-insist na o ganito yung gawin mo kasi ito yung tama. Kasi darating naman ang araw na ma-awaken din siya, maiintindihan niya rin yung sinasabi na. Opo, sa tamang panahon para sa kanila. Yes po. Yun lang din talaga. Pero minsan kasi, kagaya po, na-receive ninyo na message sa inyong angel guides na kayo po ay isang stabilizer after the isolation. Ako po kasi parang catalyst yung na-receive ko na message noon sa akin. I guess parang na-receive ko tong message na to noong 2022, but I'm already doing the mission nung 2021, 2022 rin. Catalyst naman ako. Mahirap kasi bilang empath po, napakahirap maging catalyst. Empath ka, tas catalyst ka, magkabilang dulo yun eh. Yung sobrang emotional ka, sobrang sensitive mo, pero catalyst yung trabaho mo. Ang trabaho mo is to... Paano niyo po ginagawa yun as catalyst? Not necessarily po na... O, diba kayo na nagtanong? Parang para sa akin kasi, marami akong na-touch na lives ever since bata pa ako until bago ako, or until nandito na ako sa awakening ko po, na marami sa mga natatouch ko na lives na nagbabago yung buhay nila. Opo. Pero kailangan muna nilang
ma-realize yung mga sarili nila. Kailangan ko munang ilabas yung ako na walang halong alam mo yun, yung walang halong kaplastikan, to be able para mapakita ko sa kanila na eto ka. Kasi bilang empath, kaya nating sumalamin dun sa taong kaharap natin. Sa ayaw at sa gusto natin, nararamdaman yan natin sila. Pero syempre, hindi natin sila pwedeng, alam mo yun, yung barahin na lang, magsalita na lang tayo agad kasi nakita natin na ganito sila. Syempre, mananahimik tayo. Pero dumarating kasi tayo sa ending point na, boiling point, na kailangan nating sumabog. At pag sumabog na tayo, sinasabi natin yung totoo. At pag nagsabi na tayo ng totoo, nagagalit sila. Yun yung part ng pagiging catalyst ko. Na ang hirap kasi pag nagsalita talaga ako malalim, malalim, pero may karugtong yun na parang dapat ganito. Sa ayaw at sa gusto ko kasi ang haba na nung pasensyang binigay ko. Ang dami ko nang binigay na spare na space para i-adjust mo yung sarili mo. Pero wala, it ends up na ginagawa mo pa din yun. So syempre kailangan, tao lang tayo eh. Kailangan nating gamitin ko ano yung tools na binigay sa atin nung pinanganak tayo, na kung sino talaga tayo. Aside dun sa pagiging awakened natin. Kumbaga leveling up na lang yun ng personality, ng package natin nung pinanganak tayo. So parang ganun po yung nangyayari sa akin. Most of the time nagiging ganun. Parang nagtitrigger ako ng mga tao sa paligid ko. Pero nagbabago talaga yung buhay nila. Hindi man... Lately po, simula ng awakening ko, ang changes na nangyayari sa kanila is parang mas advanced na, mas nagiging maganda na. Pero nung wala pa ako sa awakening, ang changes nila is talagang parang, siguro dahil nasa awakening, sa stage ko rin ng consciousness ko is, mas lower pa yung vibration before. Pero nagbabago talaga. Pero dahil nasa elevated na yung beliefs mo, yung personality mo, yung consciousness mo, yung mga tao na natatouch mo yung lives, medyo mas mataas na rin yung changes or mas maganda, mas positive na. So parang the more I upgrade myself, the more I can impact people much better, mas maganda, mas leveled up. Parang ganun po yung nakikita ko sa akin bilang sa mission ko as catalyst. Ayan, ako na in-interview ni Ma'am Mirna. Hahatiin natin ito, Ma'am Mirna. Lagay natin dun sa'yo. Nag-uusap nga lang po tayo. Ganyan lang naman po talaga yung interview. Hindi naman kailangan masyadong formal, hindi naman masyadong Ang mahalaga, nag-exchange tayo ng information, experiences. Kasi yun naman talaga ang purpose nung talks natin. Lalo na po dito sa channel ko, sa channel nyo, na pagdating sa self-development. Kaya nga po. Diba? So, yun po. Sa mga pamilya nyo po, Ma'am Mirna, sa pamilya nyo po, meron na po ba sa kanila na parang sa tingin nyo nakakaintindi sa awakening mo, or para nakikita mo na meron na rin silang ganitong klase ng experience kagaya sa atin? Actually po, halos kasi siyang kami magkakapatid, pero 8 yung buhay. Yung sinundan ko, yun yung namatay dahil sa heart attack. Pero, halos lahat kami nakikita ko kasi yung isa kong kapatid, sabi niya, may dumako sa akin, yung mga angel signs, nakikita niya sa sarili niya, nangyayari sa kanya, nakikita niya yung synchronicities, pero until now, dinidedma niya. Meron din yung isa kong kapatid, nung kwento ko sa kanya, nagdududa siya, pero sinusubukan niya sa sarili niya na mayroong nangyayari. Yung sinusubukan niyang i-discover yung sarili niya,
meron siyang nakikita. Pero until now is parang ganun din, parang dinidedma din. Lately lang itong isang kapatid ko naman na nasa Bulacan, marami na siyang napatunayan na nangyayari, and then kapag sinusunod niya yung intuition niya, maganda yung resulta. So ini-explain ko sa kanya na yan kasi mga nangyayari yan sa'yo is awakening na sa'yo yan. Lalo yung physical niya naaapektuhan. So, nung isang gabi lang, sinabi ko sa kanya na yung nangyari na yan sa'yo, ilang beses ka na, parang third times na na-awakening yun sa kanya eh. Pero parang gano'n din, parang dinidedman din niya. Tapos magme-mention siya sa akin, umiiyak siya kasi ganito, ganyan. So sabi ko sa kanya is, awakening kasi yan sa'yo. Ang tanging nakaintindi lang sa akin is yung mama ko. Kasi yung mama ko, mayroon din siyang gifts na yung, alam mo yung nanggagamot-gamot din siya. Healer siya. At saka, noon pa talagang madasalin na yung nanay ko. Yun siya nga yung nagturo sa amin ng mga dasal-dasal. And then yung sinasabi ko sa guardian angel, siya din yung nagturo sa amin. And maliit pa ako, nakikita ko na yung sarili ko na kasi nga sinabi nga sa akin ng guides ko na leader daw ako. So, parang minsan dinadoubt ko din yung sarili ko, paano kaya ako magiging leader? So, sa akin ang guardian angel ko, maniwala ka sa sarili mo, sa abilities mo. Sabi gano'n sa akin. So, kaya, minsan naiisip ko, minsan na ko din na, kasi sa pamilya namin, yung alam mo yun, yung pang-ano ko sa magkakapatid, pero parang ako yung nararamdaman ko na parang ako yung panganay, parang lahat ng responsibilidad is parang nasa akin. Yung alam mo yun. So kaya sabi ko sa guys ko, baka naman leader lang ako sa pamilya. Pero yun nga, dahil doon sa mga tao inadirect niya na matulungan ko, doon nakita ko na siguro ito yung ibig sabihin ng aking guides. Yung ganun. Kayo po ba, Miss Mir, na sa tingin ninyo, itong mga lahat ng awakening na nangyari sa inyo, sa tingin nyo, mababali pa kayo? Or I mean, tama ba yung term ko? Or parang tatalikuran nyo pa ba yung belief na yan? Ibig sabihin, tatalikuran. Let's say meron nagsabi sa inyo na mali yan, ganito ganyan, dapat ganito ang gawin mo, itong religion or mga religion or something like that, or mali, basta meron lang tao or something or situation na maaaring napanood mo, na panaginipan mo na nagpa-realize sa'yo na naku, baka mali itong ginagawa ko. Darating ka po ba sa point na hayaan mo yun na mangyari? Ay, hindi na po. Hindi na po. Kasi, yun nga, mayroon nga tayong guides na kung saan is, itinuturo niya kung ano yung mga dapat na gawin. At pinapakita niya yung alam mo yun, yung realization, yung totoo. Kaya para sa akin, hindi na mangyayari yung ganun. Okay. For the last
message po na i-leave ninyo sa mga viewers natin? Ano po yung gusto ninyong iwan na message para sa lahat in general na coming from your inner soul na message? Ang masasabi ko po sa kanila kasi yun nga, kapag dumadaan kasi sa awakening is maraming pagdadaanan is sundin mo lang yung proseso na yun. And hanggang maaari, i-try mong maging positive. Kasi oo, dumadaan tayo doon sa time na nagiging negative tayo. Pero huwag mong hayaan na maging negative na lang lagi. Kailangan maging positive ka na balang araw yung pinagdadaanan mo is matatapos din, na mayroon ding magiging magandang resulta. Kasi lahat ng mga nangyayari kasi sa atin is mayroong purpose yan. Mayroong ituturo sa atin. So kailangan tulungan din yung sarili natin na kung paano ba ang dapat gawin doon sa isang nangyayari na yun. Kasi sabi ko nga sa kanila, kahit nakikita nyo na yung mga synchronicities, lahat ng mga sign na yan, kung hindi nyo tutulungan ng sarili nyo, wala rin mababago. So kaya kailangan tulungan nyo rin yung sarili nyo. Kasi kayo yung may katawan, kayo yung guides kasi natin is naandyan lang para i-guide tayo, tulungan tayo, mahalin tayo. Pero tayo pa rin yung gagawa kasi nga tayo yung may katawan. Sige lang po. Nag-reply lang ako sa asawa. Okay. So yun po yung sinasabi ko sa kanila. Kasi meron din na nag-message sa akin na sinasabi, minsan ini-ignore na lang niya yung synchronicities kasi parang wala daw nangyayari. So sabi ko, kailangan kasi i-work out mo yung pag-iisip mo, di ba? Hindi ka naman papayagan ni God na mag-evolve kung hindi mo pa, kung nakikita niya sa sarili mo na hindi mo tinutulungan yung sarili mo, di ba? Basta lagi lang maging positive sa lahat ng mga nangyayari kasi magiging maayos din ang lahat. Okay po. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Myrna, sa inyong wisdom na ibinamala sa atin ngayon, sa ating video for today. Gusto pong magpasalamat sa inyo and sa inyong spirit guides sa pagtulong sa inyo to help other people. And by the way, that is your mission din naman po na kailangan ninyong gawin ngayon. Magpatuloy po kayo sa pagtulong sa mga tao na lumalapit sa inyo because yung mga tao na yan na lumalapit sa inyo at yung mga tao na gusto lumapit kay Ma'am Myrna, kung nagugustuhan niyo yung mga message na binibigay niya, it means you resonate with her soul. Maybe somehow friend niyo siya or soulmate from the past lives. That's why you resonate from her talks. So don't hesitate na lumapit kay Miss Myrna if you wanted to check her channel. Ilalagay ko lang dyan sa description box natin. Miss Myrna, thank you so much for having this talk with me kahit na hindi nahirapan tayo sa technicalities natin kanina sa ating camera, sa ating call. Maraming salamat po for staying with us here on this video. Opo, thank you so much din po. Opo, bye po. Talking with Ate Myrna is, I would consider, a special encounter. Dahil na rin siguro sa pinag-meet kami ni Universe.
We never know na we are living in the same city here in the Philippines, although she's now working and living at Jeddah. Her angel guides told her that she needs to have a collab with a YouTuber like her that also shares the same wisdom na meron siya. And sino bang makakapagsabi na kaming dalawa pala yun? Na ako pala yung makakausap niya na nasa isang lugar lang pala kami. And that's one of the most magical thing na nangyari sa akin ngayong araw, at least ngayong buwan. To encounter another soulmate that vibrates in the same level. Sobrang na-appreciate ko yung pagpayag ni Ate Mirna na mag-usap kami, and with the effort, kahit na meron kaming mga technicalities from the start of our interview. And then after ng aming interview, nag-usap pa kami through Messenger and discovered all of those synchronicities that we have, all of the things that we do have in common, and we share a lot of things about our awakening stories, about the people, about how we grow. And I hope to meet more people just like her. She's just one of the few people that I could talk with about my awakening experiences. And I hope one day that every single person will be just like her in my life.